July 16, 1990. Isang ordinaryong hapon na biglang nabalot ng takot. Sa loob lamang ng ilang segundo, yumanig ang malaking bahagi ng Luzon sa lakas sa 7.8 magnitude. Gumuho ang mga gusali, nagkabitak-bitak ang mga kalsada, naputol ang mga tulay, at libo-libong buhay ang naapektuhan. Pinakamatinding tinamaan ang summer capital ng Pilipinas, Baguio City. Mahigit 1,000 katao ang natabunan at nasawi dahil sa pagguho ng gusali at lupa. At bilyong piso ang halaga ng mga nasirang infrastruktura at kabuhayan. Hindi namin matyak kung kailan kami makakaba. At saka ang unang-una talagang wala ng pag-asa ang bahay. Makaka-wonder, paano nga ba nabago ng isang lindol ang pamumuhay ng isang buong henerasyon? Matapos ang mahigit 3 dekada, buhay pa rin ang takot sa alaala ng mga nakaligtas. Ang lindol sa Baguio noong 1990 ang itinuturing na isa sa pinakamalakas at pinakamapaminsalang kalamidad na yumanig sa ating bansa. Ayon sa mga eksperto, ang pagyanig na yon ay dahil sa paggalaw ng dagupan segment ng Philippine Fault System o yung malaking bitak sa ilalim ng lupa kung saan nagtatagpo o gumagalaw ang malaking bahagi ng mundo na tinatawag na tectonic plates. Kapag biglang dumulas o gumalaw ang magkabilang panig ng bitak na ito, doon nagkakaroon ng lindol. Ang lindol noong July 16, 1990, nagsilbing malagim na paalala sa buong bansa na ang Pilipinas ay nasa Pacific Ring of Fire, isa sa mga pinakaaktibong earthquake zone sa buong mundo. Makalipas ang halos 36 na taon, buhay pa raw sa alaala ni Pastor Mario ang naranasang kalamidad. Batang-bata pa ako noon. About 35 years old. Kasi nung nangyari yon, nasa loob ako ng factory building namin. Akala ko nahihilo lang ako. Hanggang marinig ko yung sigawan yung mga empleyado na lindol. Sabi niya, lindol, lindol. Sa Burnham Park noon, yung football ground, yung mga ibang mga body, sinasalansan doon para makilala ng mga relatives nila. Yung sa football ground doon natutulog yung mga taga-Baguio noon. At dahil sa malakas na lindol sa Sarangani at karatig na lugar nito lamang Lunes, tila nabuhay raw muli ang takot sa dibdib ni Pastor Mario. Nung napanood ko nga yung nangyayari sa Mindanao, sumariwa ang isip ko yung mga nangyari noon. Dito sa bahay, ako'y naganda palagi ng emergency lights ko. Kasi kung gabi nangyari, kahit mga simpleng mga ilaw na ganito, makakatulong ng malaki. We formalize. Mula sa takot, nabuo ang kahandaan. Mula sa karanasan, nabuo ang karunungan. At mula sa trahedya, nabuo ang mas matibay na pagpapahalaga sa buhay.